Magandang gabi mga kamoyski. Meron naman tayong bagong kwento about horror at crime. So itong kwento naman natin to brutal to masyado. Nangyari ito sa Hong Kong. Grabe. Kung narinig nyo na ang kwentong The Hello Kitty Murder, yun ang ating tatalakayin ngayong gabi. So umpisa na natin ang kwento mga kamoyski. Itong nangyari na to noong taon 1999 sa bansang Hong Kong. Ang kaso ng pagpatay kay Fan Man Yi. So ang biktima ay si Fan Man Yi, o kilala bilang si Hello Kitty Murder, at isang nakakaramal-dumal na krimen na nangyari sa Hong Kong. Umpisa na natin ang kwento mga kamoyski. So sino ba si Fan Man Yi? Si Fan Man Yi ay isang 23 years old, taong gulang, ay isang babaeng taga Hong Kong na lumaki sa mahirap na kalagayan. Dahil sa hirap ng buhay, siya ay napilitang pasukin ng prostitusyon at gumamit ng droga. Sa kanyang trabaho sa isang nightclub, nakilala niya ang grupong magdadala ng kanyang buhay sa trahedya. So hindi ito nagkakaiba sa Pilipinas din, sa mga taong especially lalo na paggaling sa hirap. So pinapasok talaga yung prostitution. Ang mga pangunahing salarin, ang mga killer niya ay sina Chan Man Lok, isang 34 years old na taong gulang, isang leader ng drug dealer at saka leader ng grupo. Si Yong Shing Yung, 27, isang kasamahan ni Chan. At si Leong Wai Lun, isang 21 anyos na membro rin ng grupo. Ang tatlo ay kilalang mga membro ng triad. So, grupo pala sila ng mga brutal na triad. Uso to sa China eh. So sila pala yun. So ang pangyayari nung taon na yun, noong 1997, nagnakaw si Fan ng HKD 4,000, halos $500 mula kay Chan Man Lok. Nang malaman ito, nagalit si Chan at humingi ng bayad kasama ng interes. Hindi kayang bayaran ni Fan ang halaga, kaya sa pilitan siyang kinuha ni Chan at ng kanyang mga kasamahan noong Marso 1999. Sabihin na lang natin mali si Fan Man Yi. Pero grabe naman yung ginawa nilang brutal na nun. Sa halagang $500. Ginawa nilang murders, tsaka grabe basa. Tuloy na natin ang kwento. Ang ginawa nila kay Pan ay kinulong nila to sa isang apartment sa Nathan Road, distrito ng Kowloon. Doon siya ay nakaranas ng malupit na pagpapahirap sa loob ng isang buwan. Grabe, kinikilabutan ako habang kinukwento ko to. Pinagbubugbog nila si Pan gamit ang metal rods. Paulit-ulit pinalo gamit ang kahoy at plastic na tube. Grabe. Pinapaso gamit ang sigarilyo. Biruin mo yun, torture talaga ang ginawa nila. Hindi pinapakain ng sapat at sa pilitang pinapakain ng dumi ng tao. Pinasailalim sa sexual na pang-abuso. Ginagawa pa nilang sex abuse, ginagawang sex slave. Hindi pinapakain, grabe ka brutal to. At lahat ng sinagawa ng mga nasalarin, sila ay gumagamit ng droga. Ayun, doon talaga talaga pag yung tao na nagdroga, nawawala yung sa katinuan eh. Pinapadroga nila tapos ginagamitan nila ng methamphetamine sa halip na ginawang libangan ng grupo ang pagpapahirap kay Pan. Sa huli, ang katawan ni Fan ay bumigay dahil sa matinding pagpapahirap. Siya ay namatay noong Abril 1999 dahil sa multiple organ failure dulot ng physical na trauma at gutom. Yung yung nangyari na yun, grabe yun. Yung nalaman nila ng anong grupo na yun na
namatay na si Pan pagdating nila ron. Ang ginawa nila para makaligtas sila, ginawa nila, chinap-chop nila yung katawan ng ni Fan. Yung mga buto niya, pinakuluan hanggang sa maghiwalay yung balat sa buto. Tapos itinapon nila yon sa iba-ibang parte ng basurahan sa Hong Kong. Pero matindi dito yung ulo. Yung ulo, pagkatapos sila pakuluan dun sa kaldero, tinanggal nila yung laman, yung balat, tapos yung bungo, may nakita silang Hello Kitty na manika. Alam nyo ginawa nun? Tinapon yung laman ng ulo ng Hello Kitty, tapos ipinalit yung ulo ni Pan Man-yi. Grabe ka brutal. Biruin mo yon. Napatay na nila yung biktima, chinap-chap pa nila, pinakuluan pa nila, tapos tinapon nila yung mga parte ng katawan. Tapos yung ulo nilagay sa Hello Kitty, kaya ito tinawag na Hello Kitty murder. Ang matindi na ito, so natapos na. Natapon na nila yung mga parte ng katawan ni Pan Man-yi. Ang matindi na ito, yung kaldero na pinakuluan, ay hindi na ginagamit nila pangkain nila, magluluto sila, yun din. Grabe no, brutal talaga. Tapos kakadiri. So yung kaya bakit na-discover yung pagka-murder ni Fan Man-yi ay merong 14 anyos na babae ang nagsumbong dun sa grupo ng mga pulis. Ayon sa kanya, hindi na niya matiis ang mga bangungot at nakikita na si Pan Man-yi humingi ng hustisya. So siya, parang nagmumulto siya para magkaroon siya ng hustisya sa ginawa sa kanya. So, yung babaeng yon, yung batang yon, dalawang beses pumunta sa pulis. Kasi una, hindi naniniwala yung mga pulis. Minumulto daw, tapos sinasabi yung detalye ng pagkamatay ni Pan Man-yi. Hindi sila naniniwala. Yung pangalawa, doon na sila naniniwala. Pinunta nila yung apartment. Ayun, natuklasan noong Mayo 1999 nung isang 14 years old na babae kasabot ng grupo. Kasabot pala siya ng grupo. At nagsumbong sa pulis, ayon sa kanya, hindi na niya matiis ang mga bangungot at nakikita ang multo ni Fan na humihingi ng hustisya. Tapos yung pumunta yung mga pulis doon sa hotel, natagpuan nila ang ebidensya kabilang ang bungo ni Pan na sa loob ng Hello Kitty doll, isang ngipin at iba pang bahagi ng kanyang katawan. Gayon pa man dahil sa kondisyon ng mga labi, hindi matuloy ang eksaktong sanhi ng pagkamatayan. So yung mga kriminal, na tatlong kriminal na yon, hindi agad yun nahuli, nagtago yung mga yon. So nung 2000, nakahuli nila ng mga pulis yung tatlong grupo na pumatay kay Fan Man-yi at nakasuhan to ng manslaughter. At hindi sila natulan ng kamatayan dahil sa kakulangan ng ebidensya. Pero sinabi ng nila yung nangyari. Ang korte ay nagdeklara ng kaso labis na karumal-dumal na hindi kailanman dapat maulit. Grabe no. So yung tatlo na yon, hindi sila nahatulan ng death penalty. Yung isa nahatulan lang ng 20 years, yung isa 18 years, yung isa 21 din. Nahatulan sila ng ganong kahaba lang. Pero grabe yung ginawa nila. Hindi na yun mapagbabayaran nila yun sa kabilang buhay. Grabe. So, yun lang kwento ng Hello Kitty murder na si Pan Man-yi. Sana nag-enjoy kayo sa aking kwento. At follow lang kayo sa aking TikTok sa more video na i-upload ko about crime and horror. Salamat!